Let me call on our speaker, Pastor Noel Tanweco. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Merry Christmas po. Marahil, unahin ko na po kayo ng pamaskong bati sa gabing ito. Tayo naman po talaga ay nagagalak pag tayo po isama-samang andi dito. Sumasamba sa Diyos. Most importantly, yung pong ating pagpunta sa bahay-sambahan ng Diyos ay hindi lamang para makita si Christ o kaya maiwas yung ating medyo katampuhan nung umaga kasi nung umaga siya nag-attend kaya ngayon gabi tayo nag-attend. Tayo po dito ay talagang nag-attend para sama-sama nating purihin ng Diyos. This is the day, this is the night that we have to all together bless the Lord for my soul and all that is within me. Bless is holy name, for this is the day that the Lord has made, and we will always rejoice and be glad in it. Yung po talagang glad na glad tayong sama-samang magpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Nga po, ang sinabi ng ating tagapanguna, yung pong temang ating pinag-uusapan, ito pong buwan ng Nobyembre, ay about fruitfulness. Being fruitful, kung paano po tayo magiging mabungang mananampalataya, chosen to bear fruit. So alam po natin, pag ang mga halaman ay hindi namumunga, pinuputol po yan, o kaya hindi tayo nagagalak pag hindi namumunga ang mga halaman. Tayo kaya, kung ang ating po kayang trabaho ay para mamunga, meron pa kaya tayong trabaho ngayon? Kung hindi tayo namumunga. Do the math. Praise the Lord. So, being fruitful, chosen to bear fruit. Chosen, pag pinili ka, hindi lang chosen to bear fruit, yung pong ating unang pinag-usapan last Sunday is chosen to be like Christ. Am I correct? Did my memory serves me right? Chosen to be like Christ. Halimbawa, kayo po, chosen, kayo ang pinili kayong para magipagharap sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Di ba talagang parang, wow, ako ang napili. O kaya, anak, ikaw ang pipiliin mo para mag-aral dun sa Amerika. Di ba napakasarap sa pakiramdam kung tayo ay mga pinili? Hindi ba mas lalong napakasarap sa pakiramdam kung tayo ay piniling maging kagaya ni Kristo? Amen. To be like Jesus, meron pong old song, alam ko, yung mga matatandang kagaya ko, alam yung awit natin. To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask is to be like Him, all through life's journey, from earth to glory, all I ask is to be like Him. Ganun ba ang puso natin ngayong umagang ito? Dahil hindi po lang to be like Jesus, yung pong pangalawa, hindi lang tayo talagang pinilang maging kagaya po ng ating Panginoong Jesucristo. Pinili po tayo para maging, to be soul winners. Tayo po piniling maging soul winner. Yung soul winner. Baliw na po kanto. Nangimisan, magkasaya ka, pero you can do the math. We are chosen to be a soul winner. Dito po kasi, bakit soul winner? Kasi po yung ating, bakit hindi spirit, no? Di ba? Bakit hindi spirit winner? Alam po natin kasi yung soul po ang kailangang maligtas. Because sabi nga ni Pastor Manny, one of his teaching, we are spirit living in a body with soul. We are spirit living in a body with soul. Kaya nga po, meron tayong nakikita, meron tayong naririnig. Yung mga taong yan, they are spiritually dead. Yung pong mga taong spiritually dead, those are the people na buhay nga silang nakikita natin, pero hiwalay naman sila sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga po, ang kanilang espiritu ay patay. Kaya their soul, yun po yung ating gustong win. We are to be a soul winner. Yung pong mga dead spirit, yung pong mga dead spirit, yun po yung mga spiritually dead, yung hindi nakakakilala kay Kristo or hiwalay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi po ng Matthew 4:19,
Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Follow me or imitate me, and I will make you fishers of men. Meron pong nagsabi, unanimous, the only thing, or one thing that we can take with us to heaven is the souls of our family, our friends, and thousands of people that are waiting for us to tell them about Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli sa isa namang pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Muli kaming nanalangin ng iyong kapangyarihan, praying for your anointing. We continue to believe that you are continuing pouring out your Spirit, filling this sanctuary, every single soul this evening with your power, with your love, and with your grace. Let every soul tonight, together with your servant who will minister your word, will come out from this house of worship, bringing another hope, another strength, a new strength, O Lord Jesus, a stronger faith na pwede po namin gamitin sa aming pang-araw-araw na buhay. At ito'y maging hamon sa amin upang lalo pa kaming manahan sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, na ikaw ang makakasama namin mula ngayon hanggang sa makita ka naming mukhaan. Ano man aming gawin dagilan Diyos bilang mga soul winner, alam po namin ang iyong pangako, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. And I believe in prayer, dear Jesus, whatever your people needs tonight will be answered. You will pour out blessings abundantly to your people who will continue to put all their trust in you. This is our heart's prayer together in faith, in the mighty and powerful name of Christ Jesus. All God's people say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The only thing we can take with us to heaven, or one thing we can take with us to heaven, is the souls of our family, friends, and thousands of people waiting for us to tell them about Jesus. Tapos na po, pwede na po tayong matapos doon. Praise the Lord. Ituloy po natin. Ang sabi po ng Corinthians, we are His co-workers and not angels. Dito po sa 1 Corinthians 3:9. Wala po dito. Andiyan ba yan? 1 Corinthians, I believe this was included in the text last night. We are His co-workers and not angels. Tayo po ay, bakit kaya? Kayo po, tayo, ang pinili ng Diyos para maging co-workers. Yung pong co-workers, narinig natin, di ba yung pong, meron na bang gumamit ng inyong pangalan tapos ginawa kayong co-maker sa mga utang? Remember? Co-maker. Merong umutang tapos ginamit, I believe meron po. Huwag na kayong magtaas ng kamay. Kasi baka ginawa akong co-maker, tinakasan ako ngayon hinahabol ng nagpautang. Ganun po talaga yan. Kasi pag ginawa tayong co-maker, tapos hindi nakabayad, yung talagang umutang, tayo po ang hahabulin, di ba? Tayo ang hahabulin ng nagpautang. Ito po, parang ganito, we are co-maker, co-worker ng ating Panginoon dahil pananagutin po natin yung mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Higit lalo po ating mga pamilya. Amen. So, we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Yung pinag-usapan po natin, bakit kaya tayo ang pinili? Bakit hindi na lang mga angels? Talagang bababa yung mga angels dito. Tapos, kailangan kayong, di ba, pag angels ang mga babae, matatakot tayo talagang, agad-agad. Pero, bakit po tayong ginamit ng Diyos? Dahil tayo lang po ang naligtas, naugasan ng dugo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po mga angels, tayo po ang nakaranas ng tunay na kaligtasan. Kaya kung naranasan po natin tunay ang kaligtasan niyan, hindi po tayo mahihiya ibahagi ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po't merong awit na, the voices of the million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. The voices
of the million angels could not express our gratitude. Yung pong pasasalamat natin na tayo'y maging kagamit-gamit tayo, co-worker, co-maker ng ating Panginoon para po ibahagi ang kanyang kaligtasan. Kaya nga yung mga angels, hindi po naligtas yung mga angels ng dugo ng Panginoon. Nandun na po sila, nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kaya nga tayo talagang damang-dama natin kung paano po tayo niligtas. Kung babalik-balikan po natin, mamaya sa ating pong huling hapunan, babalikan po natin muli ang ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus para maging hamon muli ito sa atin para hindi po tayo tumigil magbahagi ng kanyang salita. To be a soul winner. I do not want you to be unaware. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Romans, brethren, that I often planned to come to you, but I was hindered until now, that I might have some fruit among you also. Ito pong fruit na sinasabi po ni Apostol Pablo, mga kaluluway po ito, kaluluwa. Talagang si Apostol, talagang damang-dama ni Apostol Pablo ang talagang panawagan sa kanya ng Diyos na ibahagi ang Ebanghelyo. That I might have some fruit among you, just as among other Gentiles. I urge you, brethren, Corinthians 16:15. You know the household of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia. Stephanas, it is the first fruit of Achaia, that they have devoted themselves to the ministry of the saints. So meron pong mga kaluluwang naghihintay para po maging bunga ng ating pananampalataya. I believe in one way or another na ibahagi na po natin ang salita ng Diyos. Pero hanggang doon na lang ba? O kung hindi pa natin na ibabahagi, kailan natin gagawin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Amen. Ito po kasi, pinag-usapan na natin ito last yung mga nakarang buwan, pag-aaral. We are faithful ambassador of Christ. We are chosen to be soul winner because we are faithful ambassador of Christ. Yun nga, pag pinadala ka sa isang, ikaw, yung iyong kumpanya, ikaw ang napili, chosen to represent your company doon sa isang malaking kumpanya, hindi ba i-represent mo ang iyong company talagang if you are really proud of where you're working, talagang ipagmamalaki mo ang iyong kumpanya, ang iyong produkto, whatever you have to do, gagawin mo ang lahat para makabenta ka, kung yan ay sales, makabenta ka doon sa iyong pupuntahan. This is the point of what we're discussing here. Faithful ambassador of Christ. Ambassador po tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. And we will do everything we can para i-share po ang kaligtasang naranasan natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Faithful ambassadors of Christ. And all of this is a gift from God. Galing lang po sa Diyos ito. Kung hindi lang po sa kanyang gift, alam po natin yung gift, for by grace you have been saved through faith. It is the gift of God and not of your works para wala kayong ipagmalaki. Gift lamang po ang salvation natin. Kaya nga po itong gift na ito ay kailangan din natin ibahagi sa mga iba. Malapit na po yung Pasko na malapit na yung Christmas gift. At di ba kaya makanyan? Datang exchange gift. Whatever po. Umiras naman kayong Paskong gift, exchange gift na. Anyway, ito po kasi yun gift. Yung pong gift, iregalo yan, libre. Pag hindi mo tinanggap, lugi ka. Kaya nang tinanggap po natin ang regalo ng Diyos sa atin, si Kristo Jesus, talagang naranasan po natin ang kaligtasan. Ito rin ang gift na ibabahagi natin sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Or maybe, alam nila na mayroong Jesus, pero they don't really know kung ano po ang kayang gawin ng Panginoong Kristo Jesus sa kanilang mga buhay. This is what we have to do as an ambassador of Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. We have this, bilang ambassador po, yung pong isa po sa ating task to reconcile people, ipaalam sa kanila na kailangan nila ang kaligtasan. Ipaalam sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Hindi natin sila i-condemn, basta ipaalam natin sa kanila na mahal sila ng Panginoon kung gaano tayo kamahal ang pagpapakita ng Diyos sa atin. For God was in Christ, reconciling the world to Himself. For God was in Christ reconciling the world to Himself. No longer counting people's sins against them. So no longer counting people's sins against them.
Dahil kung tinignan po ng Panginoong Diyos ang lahat ng kasalanan ng tao, wala pong isa. Wala kay isang maliligtas. Pero ito po yung kagandahan ng biyaya ng Diyos. Ito po yung, ini po yung kanyaman na ng kalam na ng Diyos, na yung po kanyang grace. Na it doesn't matter kung gaano po kalaki, kadami ang ating mga kasalanan. No longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal. Hindi lang basta appeal. Urgent request po ito. God is making His appeal. Urgent request through us. So we speak for Christ when we plead, come back to God. So pag sinishare po natin ang salita ng Diyos, para din natin sinasabing, come back, come back, come back to God sa kanila. Amen. Even those na mga talagang nanlalamig, ang sabi po dun sa James 5:25-26, yung daw pong isang mananampalataya na talagang naibabalik muli sa pananampalataya, sa init ng pananampalataya, yung mga nanlalamig, those that will cover a multitudes of sin, at maliligtas daw po ang tao doon sa kanyang papunta, tiyak na kapahamakan. And we have that responsibility bilang mga ambassador po ng ating Panginoong Kristo Jesus. But cowards, meron pong kasamang revelation dito. Cowards, unbelievers, the corrupt murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ito rin sana ang ating pupuntahan kung hindi tayo iniligtas ng ating Panginoong Kristo Jesus. And we don't want these people, our neighbors, our family, our friends, we don't want them to have the same fate. Yung kapalaran nilang pupunta sila sa impyerno. At ayaw natin, kung talagang ayaw natin, we will make an opportunity para maibahagi po. Hindi lang basta maibahagi, mamaya pag-usapan po natin, hindi lang basta sasabihin ang salita ng Diyos sa kanila. And ito po yun. Pero there's something behind this. But cowards, unbelievers, meron pong mga mananampalataya. Meron mga mananampalataya na takot ibahagi. Ano kaya ang kanilang pupuntahan? Cowards. Merong mga mananampalataya na murderers. Yung bang murderer, kailangan pang pumatay ka para ka maging murderer. Alam po natin ang salita ng Diyos. Pag tinignan mo lamang ng talagang galit na galit, ang tao talagang may patay kayo kay ba't buri mo, nung malyari mo, patin mo. Kaya ngisip mo na murderer na ka po ano po ng Diyos. Kung sakaling ang isang mga, lalo na po sa mga kalalakihan, meron kang nakitang sexy niya. Tapos naglaro na yung iyong isip. Ang sabi po, nagkamit ka na ng adultery. Kailangan bang mangyari yun? Pero dito po, but cowards, unbelievers, meron pong mga believers corrupt. Mga believers na corrupt, nakikipag-compromise. These are the people, pupuntahan po nila ang second death if they will not change yung po kanilang way of life para po talagang bumalik sa tunay na paniniwala kay Kristo. Witchcraft practice. Siguro po wala nang nagpa-practice ng witchcraft. Pero mga idol worshippers, we have already talked about this many times over and over again, that idols are not just yung pong mga rebulto. Idols, kasama po dyan, yung mga gadget, yung pinupuntahan tuwing linggo na siya lang ang gusto mo makita, kahit hindi mo na marinig. Matapos ang service, bakit niya mo, masiwelo na ka. Magkasiwelo. And there are many more. You can do the math. Alam niyo po ang aking ibig sabihin. Mga idol worshippers at mga sinungaling. Kung over and over nagsisinungaling, something is wrong. Masasama po tayo dito sa mga unbelievers. Kahit po mga believers na tayo, yung pong ating faith, we have to be careful. Baka itong faith natin, the second death, kasama po tayong pupunta ng mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Are you following? Nakakasunod po kayo. Nakakasunod, pumalakpak sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Kasi baka hindi sila makinig eh. Di ba? Yung mga Popota, yung pong mga bago-bagong mananampalataya, talagang sugod ng sugod yan. Talagang kahit po tayo sugod ng sugod. Pero nung pagtagal-tagal na, wala mong, parang inabutan tayo ng hiya. Baka sasabihin natin, baka hindi sila makinig. O balo mong paging Diyos. O balo mong paging Diyos, baka hindi sila maninig. Di ba? Hindi pa mga sinasabi eh. You will not make decisions for them. Sila magdedesisyon para sa kanilang sarili. Basta sabihin mo lang. Para siguro ano lang yan, yung mga, meron pa bang mga binata't dalaga dito? Sige nga, magtaas naman kamay yung mga binata't dalaga. Ala! Atin! Di ba? Parang ano lang yan eh. Yung crush mo, ini-imagine mo, crush mo siya, di ba? Tapos ini-imagine mo, crush ka rin. Tapos yung mahal mo, ini-imagine mo, mahal ka rin niya, di ba? Ano magiging ending? Eh di imagination din. No, the point is, paano malalaman? Halimbawa, yun nga, meron kang gusto sa kanya, hindi mo naman sasabihin, paano mo malalaman? Malay mo, yun lang hinihintay niya. Malay natin, yun lang hinihintay ng tao yun para marinig ang salita ng Diyos at yung magbabago ng kanyang buhay. Praise the Lord. Hindi pwede yung hanggang tingin-tingin na lang. Kailangan sabihin mo sa kanya, gusto mo siya, pero kung babae ka, medyo, hindi po, sa mga lalaki po yun. Pero kung babae ka, sabi mo, bahal kita nga mo, hindi po uso sa Pilipinas yun, sa mga ibang bansa siguro. Nonetheless, kung pinag-usapan natin, patungkol sa pagsasalita ng Diyos, don't make decisions for them. Baka, yung sabi ko nga, yun lang ang inihintay ng Diyos. Inihintay ng Diyos para gawin natin ang ating bilang pagiging ambassador of Christ as to be a soul winner. At yun din ang inihintay ng taong yun para marinig ang kabutihan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Amen. We don't know. Basta ang sinasabi ko, huwag tayong matakot. Ang sabi ng salita ng Diyos, siya na pong bahala basta ginawa natin ang pinagagawa niya sa atin. Amen. Praise the Lord. One more hand of praise to God. Sige. Chosen to be like Christ, chosen to be ambassador. Kung minsan po kasi, yung mga iba kasi, takot silang maging mapili. Kasi bakit? Takot sila sa responsibilidad. Pero yung pong responsibilidad, kasama po yan for being chosen to be like Christ, being chosen to be a soul winner, as an ambassador, we have this responsibility. We are responsible lovers of neighbors. Mahal. Kailangan po nating mahalin natin ang ating mga neighbor. Yung pong ating narinig kay Pastor Manu over and over again, yung pong pinakaunang nating neighbor, yung pong ating family. Yung pong mga literal na neighbor, yung pong mga neighbor natin, yung people, yung mga kaibigan. Pero yung pinakaunang neighbor po natin, yung ating mga family. Yung pong pagbabahagi. Meron po tayong mga kasama sa buhay, mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, anak, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. We have, malaki po ang ating responsibility na ipakita ang ating pagmamahal sa kanila para sila rin ay makasama natin pagdating ng araw doon sa kalangitan. And the second is like this. Alam po natin, the most important commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And the second most important commandment is love your neighbor as thyself. All the commandments hang in these two. Kasi po, when you love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, you will not kill. When you love the Lord, your God, with all your soul, hindi ka magkakommit ng adultery, and so on and so on. Kaya nga po, yung pong 10 utos daw ay nakasummarize into these two most great important commandments. And the second most important one is love your neighbor as yourself. Kaya na po, just do the math. Paano ba natin kamahal ang ating sarili? Pag tayo po'y may mga pangailangan, kahit po sa ating mga pagkain, kung gaano natin kamahal ang ating sarili, ganun daw po, love your neighbor as yourself. Rescue others by snatching them from the flames.
Kasama po itong ating mga mahal sa buhay, ang ating mga neighbors na mga pamilya, mga neighbors na mga kaibigan, and thousands of people waiting for us to hear about the goodness, about the love of Jesus. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Ayaw po natin silang mapahamak, higit lalo po ang ating mga pamilya. Kaya nga, show mercy to still others, but do so with great caution. Do so with great caution. Dahan-dahan. Alam po na, mahal natin sila. We hate the sins, but we do not hate sinners. Ito po ang sinabi ng Diyos. God hates sin, but hindi po napupuot ang Diyos sa mga makasalanan. Ang totoo, mahal na mahal ng Diyos ang tao kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Though your sins be scarlet, though they be red like crimson, they shall be as white as snow. Ang sayo po ng salita ng Diyos doon sa Isaiah, akala ng Isaiah. Gaano man kalaki. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi po tinitignan ng Diyos kung ano ang nagawa na natin. Ang tinitignan po ng Diyos, ano ang ating buhay ngayon. Tayo ba'y magpapatuloy sa kanyang kaligtasan? Tayo ba'y magpapatuloy ibahagi ang kaligtasan ng natamo natin sa kanya? Maging responsable po tayo, lovers of neighbors. Ito po yung ating tungkulin. At tayo po ay huwag matatakot. Huwag matatakot doon sa responsibilidad na ito. Malaki man ang responsibilidad na yan, pero alam po natin, sabi ng salita ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Basta magtitiwala lang po tayo sa kanyang kapangyarihan. When we put our trust in ourselves, talaga pong tayo ay mabibigo, tayo ay hindi mananagumpay. Pero when we put all our trust, our strength in Him, they that trust in the Lord, yung pong kanilang mga kalakasan daw ay talagang bibigyang bagong kalakasan ng Panginoon. Ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Are we going to put all our trust in Christ Jesus? Come on! Praise God! Ito po yun. We are a faithful ambassador and responsible lovers of neighbor. At maging ano po tayo. Dahil responsible lovers po tayo ng ating mga kaibigan, magiging unselfish po yung ating kaligtasan. Hindi po natin, total, ligtas na ako man. Bahala rito. Kalakuan dani. Lemon kagawan na nga na. Kasi baka hindi nila alam na yung kanang ginagawa, something is wrong with what they're doing. But if we do not tell them that what they're doing is, something is wrong with what they're doing, paano nila malalaman? Ang alam lang nila, yung pananalangin, na talagang, di ba mga niya yan? Naalala ko kasi yung sinabi ni Pastor Manila. Meron daw silang sinisiran na siguro bago man ng palataya, talagang hindi pag-aano. Parang nag-request ng prayer request. Ano ang gusto naming ipanalangin sa iyo? Parang hindi nakukuha nung ano. Ano po ang gusto niyong ipanalangin, sabi niya, namin sa inyo. Sabi po niya, Our Father, who art in heaven. Buti na lang hindi sinabing Hail Mary. No, the point is, may mga tao po na talagang parang gustong-gusto nila, hindi nila alam, pero how can they know? Kung wala, di ba sa Romans, paano nila malalaman ang kaganda, kabutihan ng Diyos? Paano nila malalaman ang salita ng Diyos kung walang magbabahagi sa kanila? And we have that kind of responsibility na ibahagi ang salita ng Diyos para malaman nila ang hindi pa nila nalalaman. Baka nga, sabi natin kanina, baka yun lang ang hinihintay nila para marinig ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, we need to be unselfish. Kailangan po maging unselfish tayo. Hindi makasarili na tayo lang ang ligtas. Sa ating babayaan mo sila, may impyerno lang talaga rin kasi kasalbayan. Lawan may palaris siya, may pili-pili kasi kasalanan ito eh. Yung mga ganun, that kind of thing. Di ba? I believe you are doing the mathematics right now. Dahil po sa ating pinag-uusapan. Unselfish
saved believers, the unselfish saved believers. Though I am free and belong to one, to the one, I have made myself a slave to everyone. Ito po si Apostol Pablo, and alam po natin ang buhay ni Apostol Pablo. Hindi po siya tumigil. Ibahagi ang salita ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. To win as many as possible. To win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew. To win the Jews. To those under the law, I became like one under the law. Though I myself, I'm not under the law. So as to win those under the law. So as to win those under the law. To those not having the law, I became like not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law. So as to win those not having the law. To the weak, I became weak. To win the weak, I became all things, all to all people, so that by all possible means, I might have some. I do all this for the sake of the gospel, that I might share in its blessing. Ito po sa ating pinag-usapan. Si Apostol Pablo, flexible. Flexible po si Apostol Pablo sa mga taong kailangang marinig ang kanyang kagandahang loob. Hindi po ibig sabihin itong flexible, yung pong ating mga kasama, gusto natin silang iwin, doon sila, dati tayo manginginom, gusto natin silang mawin, o sige kasi po pastor, gusto ko lang silang mawin. Kaya nakiinom na rin ako sa kanila. Really? Seriously? So, ang gusto pong mawin, yung mga andun na nagko-computer, nagka-counter, ano ba yung mga game sa mga computer. Meron pa ba ngayon yung mga computer shop, tapos game, tapos pupuntan ko sila, Panginoon, para mawin ko sila. Sinong niloloko mo? Di ba, bisa ka mo. Gusto ko mo lang. Panginoon, gusto ko silang mawin kasi gusto nilang ipatikim sa akin yung bagong brand ng Yossi. Masarap daw. Pero tapos, masarap nga, praise the Lord. Di ba? Ito po yung hindi po yun ang ibig sabihin, Apostol Pablo. Ano pa yung one great example para po, halimbawa, yung ating mga iglesia, meron pa bang iglesia dito, yung pong naka-online? Kunyari po, meron pong mga iglesia rito na you want to win them. Sabi sa ating pong mga kapulisan, meron pong iba-iba po kasi yung mga lesson online ng mga kapulisan ng ginagawa po natin bilang kasama po ng ating ministeryo. Meron pong iba-iba, merong Muslim, merong iglesia, kasi po nasa iba-ibang region po sila, and we are having this kind of Bible study online. So ito pong mga police, this is one of the moral recovery program ng ating gobyerno. And ang ating pong church ay ginagamit sa ganito pong ministeryo. The point is, halimbawa, meron kang kausap na tapos alam naman na sila na iglesia sila, tapos may pagbisita kaya tapos gusto mo siyang i-share, tapos meron kang yung kaya kang pamangan, tidtad, sige, saktutan tidtad. Ay, pasensya na ko po, kaya po mamangan tidtad. Na anong kaya ka mamangan tidtad? Sinabi na ng Diyos, linis na niya, ano? Buti ka mamangan tidtad. May teni ka may hugsin na po isabo. Di ba yung mga kamampa, may isa-isa yung meron kang gustong ibigay, pero dahil, bala mo, sinira mo itang mood. Hindi mo sila mawiwin. Kahit po gano'n, yung pong kahit po mga mananampalataya, minsan mga mananampalataya, meron pang mga mananampalataya talagang hindi pa kasing tibay ng ating pananampalataya. We have to win them para maging mas matibay ang kanilang pananampalataya. Ito ang sinasabi po natin, we need to be flexible, pero without compromising, tandaan po natin, without compromising the Word of God, without compromising the integrity of the Word of God. That's only one simple example sa ating pong mga buhay. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gagawin po natin ang pinagagawa po ng Diyos sa atin na may pag-iingat. Dahan-dahan po. Halimbawa, meron tayong sinishare, gusto natin share, ay share ni Manny Garillo. Balo mo, bro, istong yung motik na ni sigarilyo ngayon.
Siguradong, bala mo, at yung nakaking impyerno, ngayon pa mo, may impyerno ha, kaya mo. May ugsina naman ni Sabo. Di ba? Those are simple things na gusto po nating bigyan ng diin na dito po sa ating pinag-aaral. Unselfish say believers, kahit po unselfish tayo, sabi nga ng pinag-usapan natin kanina, dahan-dahan, galit tayo sa kasalanan, hindi tayo galit doon sa mga makasalanan. Dahil nga kung galit ang Diyos sa kasalanan natin, watat yung tapak yan eh. Ba't andito pa tayo? Dahil po sa kagandahan loob ng Diyos. Ang Diyos po, mahal na mahal niya tayo. Hindi po siya galit sa atin, galit po siya sa mga kasalanan natin noon. At wag na po nating babalikan ang mga yan. Praise the Lord. Hindi lang po yun talagang ambassador. Tapos yung kanina, hindi lang ambassador, chosen to be soul winner as a full ambassador of Christ, responsible lover, self-neighbor, and selfish believer. At ito po yung sinasabi ko kanina, hindi lang basta natin sinasabi, we need to be inspiring believers to the people. Yung pong inspiring, sinasabi natin, pero nakikita po yan. Nakikita po yan sa ating mga buhay. Live honorable lives as you mix with unbelievers. Sa mga believers po, napakadali. Ipakita siya lang, talagang yung ating buhay na pag yung mga kasama natin, yung mga believers. Pero pag kasama natin, yung mga believers, makikita ba nila, will they see the difference between believers and unbeliever? Pagkasama na po natin yung mga unbeliever, pag sila po ay nagpupunta ng mga good timean, tayo po yung mga believer na, pero dahil gusto natin silang mawin, sasama tayo sa kanila. Pero hindi natin namalayan, tayo pala ang nawin back nila sa dati nating ginagawa. So, kailangan po, makita po ang diferensya, maging inspirasyon po tayo na merong pagbabagong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Even though they accuse you, ito nga, even though they accuse you of being evildoers, yung mga mananampalataya kung minsan, pag testida ka tapa, meron silang sinasabing hindi magaganda sa atin. Ito naman talaga, kahit po doon sa Matthew 5:13, people will persecute you, say all manner of evil against you because for my sake. Pero rejoice and be exceedingly glad, sabi po ng salita ng Diyos, for they persecuted the prophets which were before you. Kahit po yung mga propeta, kahit ang ating Panginoong Kristo Jesus, ay dumanas ng mga persecution, ng iba't ibang uri ng accusation for being evildoer. Live honorable lives as you mix with unbelievers. Even though they accuse you of being evildoers, ito po yun. Let them see, for they will see your beautiful works and have a reason to glorify God in the day you visit us. So, paano po natin ipakikita yung ating sinasabi? We walk the talk. Sabi nga po, we walk the talk. Kung sabi po tayo ng sabi and then hindi po sila nakakita ng pagbabago sa atin, magsasabi yung, alam, parang, what's the difference? Bakit pa ako sasama? Bakit pa ako magiging Christian? Bakit pa ako magiging born again? If there is no any difference ng aking ginagawa ngayon tsaka inyong ginagawa. So yun po ang ating ibig sabihin. Let them see the difference. Let the difference makes the difference. Tama ba? Ayan natin yung pagkakaiba ay makita nila ang pagkakaiba. Let the difference makes the difference. Amen. So, hindi lang inspiring talaga, magiging inspiring po tayo. Don't let anyone look down on you. Wala po sa edad yan. Dito po young Timothy, pero kahit po hindi na young, sa ating pong edad ngayon, wag nating hayaan na titignan nilang, mamaliitin nila ang ating sinasabi. Pag minamaliit nila ang ating sinasabi, para nilang minamaliit ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo, para nilang minamaliit ang Diyos mismo. Kaya wag po tayong matakot. Ano ang ating ikakatakot? Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Ang dami po nating pwedeng ipakita example sa kanila, sa ating pong pagsasalita.
kung dati tayong mabanglas asbok, alam mo yung mabanglas asbok? Yung laging panisang laway, yung pong mapagmura o laging, ala na yung sinabing konting, yung pong mga kabusitan sa bahay, kabusitan sa trabaho, makikita po ilang mga tao yan kung mayroong pagbabago sa ating mga buhay, kung sinishare natin yung salita ng Diyos, at yung pong mga salita pa lang, at makanyani man sikli mo ka na ako, makanyani man sikli mo ka na ako, kakalubanin pera nini, bayo lang ang binyaw kaya. Mga simpleng bagay, di ba? Tapos, sabi nga, di ba? Kahit pati yung mga pagdating mo sa bahay, galing ka ng simbahan, pilda kaming pusa, tapos, luto na nakapuhat. Alakwa tango lang. Anyway, ganito po kasi yan eh. Kahit kayo po, sa inyo pong mga bahay, yung pong inyong sinashare yan, nakikita ba ang pagbabago? Meron po kasing isang bata, basta kabataan. Ito pong kabataan ito sa kanyang pamilya, sakit iya pong buntok kayong pamilya, sakit ng ulo ng pamilya. And then one time, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Ot kabud na mo tapos, kabud niya papa po. Hindi naman marunong papa po. Alam niyo yung papa po? Opo. Yung mga cellphone po niyo, yung akong cellphone po, maghahalong yung aking cellphone. Ano, meron ka ba cellphone? Opo. Opo, yung aking cellphone. No, balik ko po yung bata na bigla na lang naging magalang. Papa po, ano ang nangyari sa batang ito? Yung po ang naging daan. Para yung kanya pong buong pamilya, naging magalang po siya, naging masunurin sa kanyang magulang. At yun po ang naging daan para ang kanyang buong pamilya ay makakilala sa Panginoon. Hindi lang basta sinasabi, ginagawa po natin ang ating mga sinasabi. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po, bago lang sa ating mga kasama sa mga magulang po, mga father, nagsisiyo po siya. Ang sabi po niya, dahil bago-bago pa lang, minsan, inaaya daw siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya, para pagbigyan lang, para hindi masabihan na, killjoy na ka man, bro, dati naman tayong sama-sama dito. Sige, ngayon lang, madali lang tayo. Tapos, nasasama sa mga pagyaya ng mga dating kaibigan. Tapos, inaayaya po niya ang kanyang pamilya dito. Tapos, ang sabi ng family niya, paano kami sasama sa iyo? Yung mga kasama mo, pag inaanyaya ka, parang wala namang pagbabago. Yun daw po ang naging mitsa para baguhin niya todo ang kanyang buhay. At nung siya po talaga ay talagang hindi na siya sumasama sa kanyang mga kaibigan. Yung po kanyang sinasabi sa kanyang pamilya ay ginagawa na niya, kayabe na no pong mumunta kayong church din kayang pamilya. Buriyaw po kakayabe. Gusto ba nating makasama ang ating pamilya sa ating iglesia, sa Panginoon? Ipakita po natin, huwag lang nating sabihin ang kagandang loob ng Panginoon. Praise the Lord. Inspiring. Maging inspiring po tayong believer para po talaga makita nila meron ngang pagbaba. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, tayo daw po ang asin ng sanlibutan, ang asin ng ating pamilya. Pero kung ang asin na yan ay mawawala na ng lasa, ano pa ang kwenta? Itatapon na lang yan at yuyurakan ng mga paa. Kung ating pong mga sinasabi ay hindi natin ginagawa, yung pong lahat ng ating mga sinasabi, yuyurakan lang yan, magiging walang kwenta po yung ating mga sinasabi. Magiging walang kwenta po yung ating mga patotoo at hindi po sila maniniwala. Meron po isang Jimmy, basta yung great evangelist. I believe, alam niyo na ito, matagal na, Jimmy Swaggart. And one time, nahulog po siya sa babae. And then, ano kaya ang mangyayari? Pag siya itatayo muli. Yung pong kanyang sinabi, miyug siya po hanggang sabo na pangangaral po niya dahil nahulog siya sa babae. Yung pong tayo pong mga mananampalataya, pag nahulog po tayo, kahit ano man yan, nahulog tayo sa tukso, nahulog tayo sa pagbabalik sa kasalanan, at yung pong sasabihin natin ay hindi maniniwala ang mga tao. Pero, talagang, basta ang Diyos po, hindi naman talaga, hindi naman po makanyang kasama ang Panginoon eh. I remember yung prodigal son?
Although alam po natin na pag talagang yung mga sinasabi natin, talagang may alimbawa, lalo na kung tumatayo ka, nag-leader ka, yung pong lahat ng sumusunod sa iyo, ang dami pong matitisyo, ang dami pong talagang, you can do the math. Right. The point is, ang maganda po nito, kahit po gaano, sabi nga ng salita, kahit gaano pa ang ating kasalanan, basta matuto po tayong bumalik sa Diyos. Matuto tayong bumalik sa Diyos. Sabi niyo pong prodigal son, bumalik ang kanyang anak, basta bumalik tayo sa kanya. Marahil mahirap, pero sa Diyos po, walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Amen. Ang point po, ang pinaka-point, wag po nating hayaang masira ang ating salita sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Amen. Praise the Lord. Inspiring, ne? Ito po yun. Yung po kasing loses its saltiness, sa Greek word po, to make foolish, show one foolish, to become a fool, to be made a fool. Yung pong sinabi ko kanina, yung pong lahat ng ating sasabihin, yuyurakan lang yan. Parang magiging walang kwenta po yung lahat ng ating sasabihin pag nawala na po yung ating saltiness. Kahit po sa pamilya, halimbawa yung tatay, mananampalatayang tatay, tapos yung tatay bumalik muli sa dati niyang kasalanan. Maniniwala pa kaya yung kanyang pamilya? Maniniwala pa kaya yung kanyang mga kaibigan? Oh bro, magbalik ka rin pala kaya ni, nanong pika-baka ba ang pa, magbalik ka rin pala kaya kami. So, na-win ka uli, hindi mo sila na-win para sa Panginoon. Kaya nga po, yung ating talagang pinag-aaralan na faithful ambassador of Christ, responsible lovers of neighbor, unselfish saved believers, inspiring believers to the people. Meron pong ito hindi po matatapos doon. Meron pong gantimpala ito. Meron pong gantimpala ito. Pero bago ko pupuntahan yun, gusto ko lang balikan. Di ba si Moses noon, nawala yung kanyang, can you imagine si Moses po, ang dami niyang, si Moses nga ba? Tama, si Moses. Doon sa Exodus. I believe, ang sabi po ng Numbers 28-12. Andiyan ba yung Numbers 28-12? I believe, rin dyan. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, nung una, take the staff and you and your brother Aaron gather the assembly together. Kausapin niyo yung bato. Tapos lalabas yung tubig. Alam po natin yung kwento. Yung mga Israelitas na mapag-complain, nahuhaw sila, nasa gitna sila ng disyerto, walang tubig. Tapos, long story short, take the staff and you and your brother Aaron gather the assembly together, speak to the rock before their eyes and it will pour out its water. Speak to the rock. You will bring water out of the rock to the community so and their livestock can drink. So, yung pong ginawa ni Moses, took a stop from the Lord's presence, kung paano po, as He has commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, listen to you, mga rebellious kayo. Sabi ni, siguro naman ginigit ni Moses kanina, listen to you mga rebel. Must we bring you water out of this rock? Then Moses said to his arm, and struck the rock twice in his staff. Ang sabi po ng Panginoon, kausapin mo lang yung bato, huwag mong papaluin. Pero dahil po sa may giligit na po Moses, nanggigil na po si Moses, pinalo po niyan 2 beses yung rock instead na kausapin. At yun po ang, pero mabuti pa rin ng Diyos pinalo ni Moses yung bato. Meron ba lumabas na tubig? Sabi ko kasi Moses hindi mo naman papaluin yung bato Dapat kausapin mo lang. Kausapin mo para lumabas ang tubig. Pero ganun pa man, pagkapalo ni Moses, lumabas pa rin ang tubig. Para sa mga tao yon. Pero kay Moses, meron pong malaking epekto yon. Meron pong malaking epekto. Doon po nawala ang saltiness ni Moses doon sa mga tao. Kasi yung sinasabi ng Diyos sa kanya, hindi niya pinakinggan. Kaya ang nangyari, alam mo na po nangyari, hindi po nakapasok si Moses doon sa lupang pangako. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I gave them. Alam po natin ang kwento. Yung pong, sino ba yung sumunod kay Moses? Joshua.
Dalawa pong Joshua, matapang po yung mga Joshua. Atin pong Joshua ganyan Joshua, minuli na Pastor Joshua Anyway, meron pa rin pong itatayo ang Diyos kung sakali. Kung sakali pong tayo ay talagang tatalikod. Kaya huwag tayong tatalikod. Huwag na po nating urungan yung pong ating pagiging chosen to be soul winner, ambassador of Christ, at tapos hindi lang ambassador, responsible lovers of our neighbors, and then self-esteem believers, inspiring believers to the people. Dahil if you have to choose between good and reputation and great wealth, ang sabi po ng salita ng Diyos, Proverbs 22:1, choose good reputation. Ito po, yung pong ating reputasyon. Huwag na po nating magbago ang reputasyon. Nagbago na po ang ating reputasyon mula sa pagkakasala, sa pagbabagong buhay na binigay ng Diyos sa atin. And choose this good reputation. The fruit of righteousness is a tree of life. And he who wins soul, pag tayo po, he who wins soul, tayo po yung magiging mga wise, mawi-wisdom, pag tayo po ay ginagamit ang buhay nito para mag-win soul. Mag-win soul. Para mag-win soul. Hindi ko mahagilap sa Tagalog pero you can do the math. Hindi lang po yun. Pag ginawa po natin to, yung pong pangako ng Diyos na pagpapalain po tayo, hindi po niya pababaya, hindi niya pagpalain ang ating mga buhay. We are truly blessed believers. We are truly blessed believers. Peter began to say to him, see, sabi po ni Peter, iniwan namin, we left everything and followed you. Jesus said, truly I say to you, there is no one has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions in the age to come. Ito po, in the age to come, eternal life. Eternal life. Galatians 6:9. Huwag daw po tayong do not worry in doing good, for in due season. Galatians 6:9. Do not, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest. We will reap a harvest. We will reap a harvest. If we do not give up. Hand of praise to God po. Hallelujah. Whew. Praise the Lord. Ang galing po talaga ng salita ng Diyos. Chosen to be like Christ and chosen to be soul winner. Dahil ito po ang puso ng Diyos. Para po, for God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And if ever, yung po mga naka-online natin, first time yung marinig ito, hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whosoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Nasa atin na po itong eternal life na ito. Huwag na po natin hayaang mawala ito at huwag po nating hayaan na hindi po maibahagi ito. Higit lalo po sa ating mga neighbor, sa ating mga mahal sa buhay. Chosen to be soul winner, a faithful ambassador of Christ, responsible lovers of neighbors, unselfish saved believers, inspiring believer to the people, and truly, believers to the people, and truly, blessed believer. Truly blessed believer. Psalms 23, surely goodness, 23:6, surely goodness and mercy shall follow me. Dito pa lang, all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Yung pong Psalms 91:16, alam po natin, He will bless us abundantly. Yung pong buhay, salvation, ay bibigyan niya sa atin hindi lang salvation, pati po yung buhay na masagana. Dito pa lang sa lupa, ipararanas na po ng Diyos ang buhay na masagana. Basta magpagamit po tayo para sa Kanya. Praise the Lord. Ang sayo po muli ng ating talatang binasa. Therefore, go and make disciples of all nations. Therefore, go. Hindi po sinabing, therefore, wait and make disciples of men.
there are people, believers who are standing on the promises of God, but sitting in their pews. Huwag po tayong, ang panawagan po, hindi po natin uupuan lamang ang salita ng Diyos, ibabahagi po natin yung pangako ng Diyos. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Ito po yung pangako. Everything I have, and I will be with you always to the very end of the ages. So the question we would like to answer tonight sa ating pong mga buhay, ilang kaluluwa na po ang nabahagyan na natin ng kanyang kabutihan? Kailan po tayo huling nagbahagi ng kanyang salita? Tayo ba ay still will have this fire sa ating buhay para po ipakita? And if you still have that fire, kung andun pa po yung apoy, yung init na niya na ibabahagi ninyo ang salita ng Diyos, tumayo ka sa iyong kinatatayuan. And if you would like to continue sharing the Word of God, the love of God sa mga ibang tao, if you would like to do that, why don't you stand on your feet if you want to do that? Ang sabi po uli, I would like to repeat yung pong sinabi natin kanina. The only thing, yung pong quotation yung ginamit po natin, the only thing we can take with us to heaven is the souls of our family, friends, and thousands of people that are waiting for us to tell them about Jesus. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood was the cross that told me that my Savior carried. Now I've been made free by the mercy of God. What's the grave meant for me? Where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. What's the cross meant for me? That my Savior carried. Now I've been made free by the mercy of God. What's the grave meant for me? Where my sin lay buried. Now I stand redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. Hallelujah. It's His goodness and mercy Hallelujah. and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Salamat po muli sa hamon ng iyong mga salita. Muli mong ipinaalala sa amin ang kaligtasan na aming natamo dahil sa iyong anak na si Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. And let this truth
ang katotohanan pong ito, dakilang Diyos, ang iyong pagmamahal ay lalo pang mag-umapaw sa aming mga puso upang kami ay hindi titigil, hindi mapapagod na hibahagi ang iyong salita, ipakita ang pagbabagong buhay na iyong ginawa sa amin. At hayaan mo maging daluyan kami ng kaligtasan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Maging daluyan kami ng pagsamba ng mga taong nanghihina ng kanilang mga pananampalataya. Maging daluyan kami, dakilang Diyos, ng kagalakan sa mga taong dumanas ng mga kaalangkutan. Maging daluyan kami ng kalakasan sa mga aming mga kapatid, sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan o dakilang Diyos na nanghihina. At hayaan mong ang buhay na ito, o dakilang Diyos, ay magpatuloy manahan sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Dahil dakilang Diyos, wala kaming magagawa kung hindi kami mananahan sa iyong mga salita at sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa kaligtasan na iyong binigay sa amin. Kaya nga, sa gabi ito, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, ang pasasalamat, Kristo Jesus. Ito pong aming samot na langin. Amen. Amen. I would like to take this opportunity. Panawagan po sa mga kapatid, sa ating pong mga naka-online. All heads are bowed, eyes are closed. Sa diwa po ng pananalangin tayo pong lahat, nakayuko, pikit mata. Sa panawagan pong ito, kasama po ng ating mga naka-online, ang kaligtasan po ng Diyos na ibinigay sa bawat sanlibutan, sa amin, ay panawagan din sa bawat isa sa inyo na hindi pa tumatanggap sa Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And tonight, this is the night na hinihintay ng Diyos na ibigay mo at suko mo ang iyong buhay sa Kanya. At if tonight you would like to do this, you would like to surrender your life to Jesus, to accept Christ Jesus as your personal Lord and Savior, this is the night of salvation. This is the night of forgiveness. Sumunod ka sa ganitong panalangin sa pagtanggap kay Kristo Jesus. Salamat po, o dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig. Pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang aking mga kasalanan. Sa sandaling ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang buhay na ito, dakilang Diyos. Nagsisisi ako ng tapat sa paglapit sa iyo ngayong gabing ito. At salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapatawad. Ako ngayon, dakilang Diyos, ay isa ng bagong nilalang dahil sa iyong buhay na binigay sa akin. Ito ang aking isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 If anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. But as many as receive Him, ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. And to be like Christ. Ito po ang Kanyang panagawagan ngayong gabing ito. And welcome to the family of God. Kayo pong lahat na tumanggap kay Kristo Jesus ngayong gabi. Palakpakan po ang Panginoon habang tumatanggap po tayo.